Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo, "Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila." Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpunta at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat.
Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po ay ika-12 ng Mayo at alam po natin ito ang araw ng halalan. Isang paalala po para sa ating lahat na ating gampanan ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan ng ating bansa na ating ihalal ang mga nararapat na mga manunungkulan sa ating bayan. At siguro may connection din po sa ating ebanghelyo ngayon sapagkat ang ating ebanghelyo mula kay San Juan ay napatutungkol sa sinabi ni Jesus na siya ang pintuan ng mga tupa, kung saan ang mga tupa ay tanging papasok lamang sa pintuang ito na ang ating Panginoon nga po. Ang ating pong pagpili sana ng mga manunungkulan sa bayan ay may isang tanong, kung ano po ang maitutulong nila para malutasan ang marami nating mga problema. Sila nga po ba ang tunay na kasagutan? Ay parang ganun din po sa ating buhay. Sa marami nating hinaharap, sa marami nating mga karanasan, marami po sana ang biyaya, ngunit marami din po tayong mga hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating sariling buhay, ay pinapakita po sa atin ng Panginoon na siya ang tunay na pinto. Siya ang tunay na kalutasan. Ano man po ang ating maging desisyon sa araw na ito, ay nawa po ay maging naaayon sa plano ng Panginoon. Huwag po nating kalilimutang magdasal muna at hilingin ang pagdireksyon na ituturo sa atin ng Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pagpili ng mga tama at mabubuting maglilingkod sa aming bayan. Ganon din po sa ating pamumuhay pananampalataya. Nawa po ay lagi tayong nagagabayan ng tunay na pinto ng buhay na pang magpasawalang hanggan. Ang buhay para sa langit, tanging si Jesus lamang. Marami po ang mga magpapanggap at madalas po tayong naliligaw. Naririto ang kasagutan, naririto ang kaligtasan, ngunit malinaw na pong sinabi ng Panginoon, tanging siya lamang. Ang ating mahal na Birheng Maria, ang ating mga banal, mga santo, makakatulong po sa atin. At lahat sila, ang kanilang mga daliri ay nakaturo sa iisa lamang, kay Kristo, na siyang buhay, ang katotohanan, at ang daan. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga ginagampanan sa buhay, lagi po natin hihilingin ang tulong ng Panginoon. At yung kanya pong mga turo sa Ebanghelyo ay maging gabay natin. Kaya nga po mahalaga na dapat kinikilala nating mabuti. Hindi lamang yung mga politikong inyong ihahalal sa araw na ito, ngunit higit sa lahat, mas kinikilala natin ang Panginoon dahil nasa sa Kanya ang kasagutan sa lahat ng ating mga suliranin, lahat ng ating katanungan sa buhay. At kung may mga pagkakataon na hindi man po na nabibigyang linaw ang ating pag-unawa sa buhay, ay kailangan lamang po natin ng panahon ng patuloy na pagninilay, patuloy na pananalangin at pananalig sa Diyos sapagkat siya po ang tunay na lakas ng ating buhay. Dito rin po sinabi ni Jesus na maraming mga iba-ibang boses tayong maririnig
ngunit hindi po tayo dapat naliligaw ng landas. Bagkus ang ating susundin lamang ay ang daan ni Kristo. Sinabi rin Panginoon sa Ebanghelyo, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Siya lamang po talaga ang makapagbibigay ng lunas sa ating mga pangangailangan, lalo ng ating daan para sa kalangitan. Mga kapatid, sa araw na ito, pagdasal po natin ang ating bansa. Pagdasal din po natin ang mga tumatakbo sa halalang ito, na nawa pagkalooban sila ng malinis na kalooban, ng tamang pag-iisip para sa ikabubuti ng bayan, hindi sa sariling pagpapayaman lamang. At pagkaloob din po natin na ang ating mga maihahalal ay mga opisyal na may takot sa Diyos, na sumusunod sa turo ng Diyos, sapagkat ang taong may takot sa Diyos ay gagawa ng mabuti at iiwas sa masama. Nawa ating mga kababayan ay hilingin natin sa Panginoon na patuloy tayong basbasan ng ating bansa para sa ikabubuti ng ating buhay. Amen.